Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang direksyon na tutunguhin ng pamahalaan sa harap ng krisis sa gitnang silangan at ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa mga pangunahing bilihin at pangangailangan. Panoorin po natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Maliwanag naman na itong giyera sa gitnang silangan ay talagang malaking naging epekto sa buong mundo at dito rin sa Pilipinas. Siyempre, hindi natin maaring hayaan na pasanin itong mga mas nakakaraming commuter. Pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline at ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike. Ang mga lambas, libreng sakay program natin, nationwide at operational pa rin sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Metro Davao. Sa LRT2 at MRT3 naman ay may 50% na diskwento simula March 23. Yung Blue Beep cards na may 50% discount, habang ang White Beep card ay patuloy ang 50% discount para sa mga PWD, senior at estudyante. Ang pag-release naman ng mga iba pang mga pondo para sa mga cash relief at subsidies ay patuloy sa iba't ibang mga ahensya. Fuel subsidies sa DOTR ay nai-release na. Halos 100,000 na tricycle driver ang nabigyan ng Marso ng Abente. Pati na rin ang nationwide rollout para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Masusi natin binabantayan ang mga presyo ng mga ibang bilihin. Nung isang araw naman ay sumugod din tayo sa palengke para makita ang presyo ng mga pangunahing bilihin o prime commodities. Sa awa naman ng Diyos, stable pa at walang naman masyadong pag-abuso. Walang nagbebenta ng higit sa suggested retail price. Patuloy tayo makikipag-ugnayan sa ating mga manufacturer ng mga basic commodities na kritikal sa panahon na ito. Sa bigas naman, ongoing pa rin ang 20 peso rice sa 177 na LGU at pararamihin pa natin yan. Napapag-usapan din ang paglalagay ng price cap muna sa bigas. Abagan po natin ito. So sa bigas, wala tayong problema, sapat ang supply at nakokontrol pa natin ang presyo. Fuel subsidies din ang nag-aabang para sa mga magsasaka at mangingisda. Ongoing na talaga yung mga programang yan. Pero nagpatagdag pa tayo ng 50 million sa mga regional field officers. Ang presyo naman ng fertilizer, ibang usapan po yan dahil petroleum product yan. Nakikipag-usap na tayo sa iba't ibang fertilizer producing countries. Okay pa tayo sa Abril, pero pinaghahandaan na natin ang May to June.